tatakbo siguro ito ng senador, pipilitin ko para marami naman tayo. Mananalo tayo, maniwala kayo. Grabe naman ho talaga tong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala akong kakupas-kupas. Kaya ho siya namimiss ng ating mga kababayan dyan sa mga banat niyang ganyan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gustong sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Ha? Ito ho muna. Bago ang lahat, para dito kay Senator Amy at dito kay Senator Francis Tolentino. Mamaya na kayo, gusto ko ho munang pasalamatan. Yung mga kasama natin dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta. Mag-mega love shoutout ho muna tayo na mabilisan ha, para hindi ho tayo matambakan. Mega love shoutout dito kay Ma'am Flick 69. Maraming salamat ho dito sa 20 pounds. Naku, napakalaki naman ho nito, madam. Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin. Etong si Ma'am Tess Woodward. Ma'am Tess Woodward, Flick 96. Maraming salamat ho dyan sa 20 pounds na yan. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Wildflower. Wildflower 143. Maraming salamat ho. Oh, grabe naman yun. Grabe naman ho itong si Ma'am Wildflower. Palakpakan ho natin. 2,400 yen. First time po magpakulay at mag-comment. Naku. Pero lagi po nanood. Maraming salamat po. Maraming salamat. Marami yung ganyan. No, yung tahimik lang sila sa comment section. Maraming salamat ho. Wildflower 134. 143. Maraming salamat ho dyan sa 2,400 yen. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabigo. Sir Jordan, ingat ho kayo dyan sa Japan. Dito kay Ma'am Wildflower. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay Christopher Acompanado. Mega love shoutout ho. No? Maraming salamat ho dyan sa dyan sa 6 pounds. Mega love shoutout din ho dito kay Ralph Dalucanog. Maraming salamat ho dito sa 10 pounds. Ba't ang daming nanonood na sa atin? Taga UK. Mega love shoutout ho dito sa 10 pounds na to, no? Maraming salamat Sir Ralph Dalucanog. Maraming salamat ho dyan sa 10 pounds niya. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Johnny R. Miraflor. Sir Johnny R. Miraflor, maraming salamat ho dito sa 50 pesos. Naku, maraming salamat. Palakpakan ho natin. Thank you sir ha. Talagang nasa Pinas lang tong si sir. Talagang nagpapakulay siya. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo ha. Sanda ko man ho kayo ng Pilipinas naroon. Maraming salamat. Ito na nga ho sinasabi natin ha. Amy Marcos at itong si Tolentino, lagapak ho. Sa Senate race, doon sa pinaka-latest na survey siguro talagang itong si Tolentino at itong si Amy Marcos lagapak ho. Yan ang nga ho ba sinasabi natin? Basta na ho ng mga kababayan natin yung mga manggagamit, no? Kasi isa ho itong si Amy Marcos sa bumalangkas sa Uniteam. Linigawan ho nila itong si VP Sara, 'di ba? Talagang sinuyo ho nila para makitandem dito kay Bangag, dito kay Marcos Jr. Nung napauuho nila itong si VP Sara, kung ano-anong mga pinangako na kesyo ganito gagawin natin, ganyan gagawin natin, pagkakaisa ang ating pundasyon dito sa tandem, 'di ba? Ganun ho ang kanilang. Pero nung nanalo na ho, itong si Marcos Jr., parang nung nanalo din ho, yung si Tolentino, nakita nyo naman ho ang ginawa niya, 'di ba? Kaya nanalo yung si Tolentino dahil ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama, mali. Pero nung nanalo na ho siya at wala na sa administrasyon itong si Tatay Digong, kumabilang bakod ho siya. Lumipat bakod ho. Nagpunta ho dito kay Marcos Jr. Kasama ho siya sa senatorial slate ngayon nitong si Marcos Jr. Yan na nga ho ba sinasabi natin. Akala ho siguro nitong si Tolentino at nitong si Amy Marcos. So si Amy, nagpaka-independent siya. Pero pare-parehas lang ho yung mga yan. Kumbaga, iwas po siya. At alam naman ho nitong si Amy Marcos na wala na ho silang maguguyo ngayong mga panahon na to. Pero itong si Tolentino, di ko malaman kung anong gusto niyang paganaing strategy. Yung tipong kung sinong administrasyon, didikit siya. Hindi ho. Siguro, nung mga naunang panahon, siguro panahon 90s, early 2000, okay ang ganyang klaseng strategy. Kung sino yung nasa admin, doon ka dumikit. At panigurado, mataas ang chance mo manalo. Kaso iba na ho ito. Kumbaga, panahon na ng new media, ika nga, nahuhubaran na namin kayo
nahuhubaran na kayo sa mga kabalbalang mga pinagagawa nyo. Kumbaga, yung tunay na kulay nyo ay naipapakita ng social media sa ating mga kababayan. Kaya ngayon, itong mga balingbing na to, itong mga manggagamit na to, lagapak ho sa mga naglalabasang survey. Ganun talaga. Alam na ng ating mga kababayan kung sino yung mga manggagamit at mga balingbing. Ayun na nga mga kababayan, gusto ho muna nating ito palang kalimutan natin to tayo ho nakikiramay sa mga iniwan nitong si Congressman Edsel Lagman so, sumakabilang buhay na ho ang isa sa kumbaga masasabi nating mahusay na congressman. Mahusay naman ho talaga 'yan, 'di ba? Isa ho siya doon sa mga congressman diyan sa House of Representatives na masasabi nating talagang pagkausaping batas ho yan, kumbaga talagang nakikipagdebate yan. Nasubaybayan ho natin yan. Dilawan ho yang si Sir Congressman Edsel. Pero noong mga nakalipas na panahon, bumira ho siya kay Tamba. Kung naalala nyo, noong 2013. Tapos kalaunan na nahimik din ho siya. No? Ganun ho talaga, politika Pero anyway, sumalangit nawa para doon sa mga naulilan itong si Congressman Edsel, tayo ay nakikiramay dito sa PH Update. Ito na, ang pinakaabangan ng ating mga kababayan. Umpisa na ho natin to. Talumpatin ito sa dating Pangulo Rodrigo Duterte dyan sa ginanap na pagpupulong-pulong ng mga kandidato ng PDP laban para sa Senado. Ito, Structural PDP party. yan. Siguro, tapos na yon, okay na. Okay na ba lahat? So, wala na tayong problema. Hindi ko man kayo matawag lahat. But, si Senator G. we have here Mayor Rama sa Cebu. Hanggang ngayon, hindi pa siya makaupo na. Ito ang the longest, alam mo, Mike, ikaw yung isa sa hindi ako pinakamatagal na harassment, oppression talaga. Yung pabalik-balik na putol-putol yung pag-upo mo. I do not know how. It's not so much in sa naging presidente man ako. Ang dyan yung kalaban mo marunong yung sa taas pero lang man it's how they can convince the higher ups that itong tao na ito is a threat. This is not a political asset. We might as well parang ganun. Isa pinaka ko nakita ko na talaga yung hinahabol ka talaga. But mo lang Mike, may eleksyon naman and you will have a fair shake dito sa buhay na ito. But anyway, hindi naman siguro ako magsalita ng matagal. Total na organized naman itong PDP, and I am sorry that I was not around because meron rin akong pinuntahan the whole day. Mabutit na lang at nandito ako. Nandito si Bebot. Si Bebot will be one of our stronger candidates sa pagka-senador. Marami naman yan sila.
sumali ka na bot kaya wala kang trabaho, alam ko. You know, si Bebot pati ako, kasama kami sa dorm. Estudyante pa kami. Tapos, kumpare kami. Nakapag-asawa siya ng taga Davao, anak ni Mayor Santos. Ayaw ko kung paano niya nilusutan si... Anyway, dabawin niya ito si Bebot. Tatakbo siguro ito ng senador. Pipilitin ko para marami naman tayo. Mananalo tayo, maniwala kayo. Yan ang sinasabi natin. Yun ang pinakahihintay ng lahat. At itong dalawa na to, matatalo kayo, sigurado, palakpakan. Yun ang hinihintay ng mga kababayan natin. Yung pagkayan si Tatay Digong sinabi niya mananalo tayo. Tiwala lang ho kayo. Hayaan nyo ho yung mga survey na. Huwag ho kayong maniwala dyan. No? Ano yan? Kumbaga, kasangkapan yan ng mga kalaban. Maniniwala. Hindi naman siguro lahat. Malas lang. Pero lulusot karamihan sa ating sigurado na yung magkatabi, one and two na. Yun, 1 and 2 talaga yan, 1 and 2. Bebot, takbo ka kasi wala kang trabaho. Laki siguro ng tiwala. Laki siguro ng tiwala ni Tatay Digong dito kay Bebot Bello. Puro Bebot. Wala man akong maikwento sa inyo. Wala mang giveaway, so may akalo. T-shirt. Mamigay ka? Lahat nabigyan mo. Pag hindi, ikaw ang ibigay ko. Well, anyway, kung meron pa, bitawan mo na. O magpagawa ka lang ng... Yung lahat ng nandyan, stock mo, pamigay mo na para merong... Well, ito bang itong political life ngayon? The president is not really yung sabihin mo abusado. It would not be a fair comment na hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I seldom mention the names of the other side of the fence. But dito wala kasi akong na wala man tayong, there's no reason for us to be scared or oppression. Kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. So, in this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Yung? Wala lang, he will not allow, sa kagaya ko noon, nagprangka-prangka ako sa mga tayo, yung na huwag kayong pumasok sa takutan pati yung sa violence. It's not good. Let us keep democracy as
as was handed down to our parents. Yung i-preserve natin yung legacy na binigay nila sa atin. Although in the course of time, it was not really perfect. Pero we'll be able to maintain this kind of environment politically. So we try to maintain that kind of, whether we are the ones in power or opposition tayo. Sana si Presidente Marcos would say to it that wala lang and yung vote buying, wala yan talaga. Kasi yung vote buying is really out of hindi natin pwedeng pakialaman yan eh. You cannot control it in a way, so what would be the point in making so much noise? It would just magsamang loob ka lang. But pero yung mga violence, terrorism, ayan ang hindi pwede. And I'm sure that the President, Mr. Marcos, would not allow that. Politiko siya at dumaan siya ng mga ganun eh. So, let us go back to our respective territories and start to organize. Mahirap mag-organize pag walang pera. So, ang PDP is shoestring budget talaga to. But whatever na makuha namin ng malaki, kung may magbigay man, ngayon ng mga negosyante, we will share with you whatever ibibigay namin sa taas. Yung mananalo na, kagaya ni Bungo pati ni Bato, wala. Hands down man ito sila. So, wala na itong tsaka sila ang dapat magbigay sa atin, si Bungo ang magbigay. Alam ba ninyo na ang pinakamalaking printing press sa Mindanao, Kibong? Kaya yung mga campaign materials inyo, para hindi kayo gumbastos, ibigay mo na kay Bong. Kaya na niya. Mga sample balot na gano'n, konti mo lang yan. Kaya ni Bong yan. So, wala man ako dito kung ang pinag-usapan ninyo. I was not around to hear and listen to what was going on earlier. But I suppose that you were talking about what was really good for the PDP. Ang PDP naman, hindi masyadong malakas. But over the years, from yung medyo struggling, we are now, kung by analogy, yung aeroplano medyo nagka-take off na, pero hindi pa talaga nagle-level yung, but nag-struggle ang PDP. But over time, nandiyan kayo, si Bebot, kaya kailangan mag-ano tayo ng mga senador talaga. We need the senators. Kailangan tayo ng senador. So, anyway,
anyway, mag-ikot man kami, I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities lang siguro. Hindi ko kaya, matanda na ako. Para naman yung partido natin. Mabisitahan lang ng lugar. So, yan lang ang ko. Pero wala tayo. Unless yung mga kilala ninyong mga negosyante. Pero wala tayong big contributors. I don't know this time. Kasi medyo baka rumarami na kasi ang PDP, senador pati congressman. And business may want to look at us differently this time. Na parang we are a critical factor sa ating political life sa Pilipinas. Yan naman siguro ang maibigay ko sa inyo na mensahe. Unless of course, kung may itanong ninyo, mas mabuti pa masagot ko. Kung sino yung finance officer natin, pag-usapan pa namin dito sa taas kung sino talaga. Wala man sila dito lahat. But we might makaraise tayo talaga ng kunti. Kasi mahirap magkampanya na walang pera. Talagang pero sa totoo lang, sino bang nag-umpisa na may pera? Pero yung mga may pera talaga, yung mga negosyante, ako, nung nagtataka nga ako, until now, it remains to be still a mystery sa akin kung paano ako umabot pagka-presidente. Totoo yan. Totoo yan. Hindi ako na... Kaya ho, mahal na mahal yang si Tatay Digong dahil sa mga ganyan niyang birade. Naging presidente na lahat-lahat, pero yung sobrang humble ho niya, yung tipong, hindi, ano talaga yan? Yung galing talaga sa yung Panginoon, di ko alam kung paano ako napunta rito. Hanggang sa ngayon, nagtataka ako. Ganun ho yung mga birada ni Tatay Digong eh. Yung iba naman dyan, nanalo lang dahil sa pambubudol. Akala mo kung sino na. Si Marcos Jr., under the flag of unity. Nang budol lang naman sila, kaya nanalo. Pero kung wala si VP Sara, baka kay Lenin at di sila mananalo. Talagang, matulog ako and I look back sa buhay ko. Hindi ko talaga alam kung paano ako naging presidente. Kung pera-pera, wala talaga. Kung sabihin mo lang pera pang kampanya buong Pilipinas, wala. Wala talaga sa totoo lang. But suddenly, I found myself governing the country. Tandaan ninyo, baka maabot kayo ng ganun. Ang swerte kasi hindi mo mano talaga. Hindi mo mapigilan. Hindi mo taglang mapigilan. Ang itutulak ka talaga ng panahon pati ng Diyos siguro. Kaya ako, hindi ko talaga alam kung paano. Lahat na kaibigan, Tony Del Gra, yung abogado ko ngayon, kaya pagpakulong ako ng mga putang inang walang hiya. Yung military sila, military
sa Japan. Mga military mo na ito sila. Alam nila na wala talaga ako. From nowhere. Kung sa bulsa, from nowhere, wala talaga. And yet, pagka, talaga, certain, pero na lang itong mga anak kay, wala na, automatic na eh. Automatic na, pero sa bagay, ang tatay ko balagputang ina politiko rin. But between my father, matagal, 10 years halos, ang agwat, nung namatay siya, siguro nga wala talaga. Iska lang ako noon, ang sweldo ko ilan lang. And yet, when I became mayor, tuloy-tuloy na. 3 terms tapos papuntang presidente. Sinasadya ko itong salita na ito. It's because it is a gathering of people who are into politics. Nandito tayo kasi sa politika eh. PDP laban. Of course, it's a political party. And that is what brings us together. So, ang topic dito, talagang itong ganito. How do you achieve your dream? Pero ito lang ang masabi ko. Yung damgo sa Binisaya is yung panaginip. Limitahan mo lang. Huwag mong do not let it go haywire. Yung mga ambisyon ka ng wala na sa lugar. Yung parang gutom ka talaga. Hindi bibigay ng Diyos sa iyo yan. Correct. Maybe yung mag-isip-isip ka lang kasi ang tatay ko, gobernador. Yan tayo papasok sa utak ko na maybe, just maybe, baka magpasok ako ng politika. Pero I was never really ever conscious na sabihin mo na pagkatapos ng edukasyon ko pasok ako sa politika. Matagal ako naghanap buhay talaga. I was a prosecutor. Doon ko na-hone yung pagka-abogado ko. I'm a litigation lawyer. Trial lawyer ako. Hindi ako masyado sa corporate. Kasi ang fiscal prosecutor is araw-araw korte yan. Kaya kung may mga anak kayo at kung kaya naman ninyo additional a few years, ipasok ninyo sa fiscal's office or prosecutor's office. At sabihin mo doon sa fiscal na yung anak mo i-assign sa trial. Ako, pagpasok ko, 2 days after, trial na ako. Nagtanong yung city fiscal, si the late Fred Ruiz, na kung kaya ko. Kasi bagong graduate lang eh. Sabi ko, kaya ko. Sigurado ka? Sabi ko, kaya ko, sir. Kaya na kaagad ako. Hindi naman ako nag-ano ng ibang eskwelahan, pero alam mo kami dumaan sa mga professor na ito, bebot to. Ayan.
Sino pa dito dumaan? Dumaan si Mayor Rama. Kasi magdaan ka ng mga professor na Tatay! Hindi mo malaman kung si may kapangalan ako sino ba yun? Basta yun, so magtindig kayo, dalawa kayo, tapos magtingin, ganun pa rin yung antipara nyo. Why are you standing? I did not call you! Ayan, the professor na Ateneo sila Bebot, San Beda ako. Sabi San Beda. Si Mayor Rama. Why are you standing? Sir, I thought I heard my name. God damn it, because you are always talking at the back. That's why you cannot hear. Stand here. Come. Sit down. Pag sit down, okay, you stand up. Tindig ka. Ay, ito, bebot pati. Tindig ka. Wala naman, tinatanong. What? Sir, there is no question yet, sir. Gabi! Pag galit na lalo na magalit. Pero pag, alam mo, sa totoo lang, ibang year kami nagkuha ng barit. Pero sa totoo lang, sa remedial law, yan ang pinakamabigat sa lahat eh. At kaming dumaan kay Sulidom, tapos namin, maaga kami natapos. Yung last day, yung remedial law. Maaga kaming natapos. Malaman mo kasi yung mga taga-Ateneo, pati UP, pati yung eskwelahan ko. San Beda, maaga kami naglabasan. Kaya, bakit may advantage rin kung sa Manila ka. Kaya itong anak ko na si Inday, sabi niya, si Inday kay gusto niya mag-law. Sabi ko, saan ka man mag-law? Sabi niya, sa San Beda. Ang ina, sabi ko. Patay ka doon. Patay ka. Pagka anak ka ng general o anak ka ng sekretary o cabinet, patay ka. Pag makita ka doon ng mga, ayawan ko ngayon, pero ganun ba ng uso talaga? Parang galit yung mga putang inang mga nag-graduate, lalo na yung si Inday, nung sinabi kong kumuha ng luyan, sabi ko, warningan ko talaga, sabi ko, Day, alam ko hindi ka masyadong bright. Ordinaryo ka ng tangina, bawiin mo talaga yan sa... Ang law naman hindi mahirap eh. Memorize ka lang ng memorize. Kaya kayong mga kumuha ng law ngayon, huwag kayong uminom. Lalo na kung working student ka tapos matanda ka na. Hindi naman ako sa pang no offense intended. Ang brain mo kasi battered yan sa alcohol pati every time that you are intoxicated tapos lalo na yung talagang parang lasing ka na higa ka,
there are millions or billions of cells in the human brain. But every time that you are intoxicated, na talagang matumba ka, so many millions of your brain cells patay. Kaya kung ano ka, pero kami, bagay, buti lang kami magsalita ng kasi kami, pagka, kami, beboto. Kasama ko, mas dormitoryo yan. Kay alay, tapos, wala na, naubos na yung pera, inom pa, natalo na sa kay alay, sugal pag yun, wala na. Yun lang ang ano ko, wala man tayong iba pag-usapan. Wala akong politika, hintayin natin diwan, istorya lang yan. Ito si Mike Sanbedar, ito nito. Dumaan ka na kay Solidong, no? Hindi. Buang. Ilang years kami bebot ang magkabats. Pero Ateneo sila. So wala naman siguro tayong pag-usapan. Pati yung mga military nagkipos ng gano'n, no? Ay, Dirgitugno, Janes Sares. Magpolitiko ito sila. May kukunin talaga ako dito sa kanila, konsyal. I don't know kung kausapin ko muna. Pero ang isa dito, nakita ko na, sino ba yung... May inaano ako dito na ano, may igogrong mo. Ikaw! Kaya politika, ano yan? Pero maganda yun, ha? Maganda si ate. Di mo dala sa pera, kaya kung pera lang, huwag kayong maniwala yung kalaban ninyong maraming pera. Alam mo, walang tao. I'll give you just itong kandidato na ito, kalaban ko, may 50 million. Ganyan kagastusin yan. He is worth 50 million. Ang pinaka, gastos niya, pinaka is 10 million. Ikaw, mga 2 or 3. Talo yan. Importante sa politika yung tao talaga. Ano mo sa tao. Yung alaman ng tao na maghurmentado kapag ginalaw sila yung opresyon. Kaya nandito si Bato dumaan sa City Police Director, Sid Nelson Stares, na City Police Director yan. Hindi naman ito na hindi na kailangan to sila sabihin mo kung ano kasi matitino nga. Marami hindi manawa. Yun lang sa baba yung mga teniente na yung mga sa taas lalo na PMAR wala disiplinado talaga sila. Kaya wala akong problema dyan sa panahon ko.
Na-demanda ba tayo noon? Saan ba tayo saan ba tayo na-demanda? Dilima? Kaya mo yan siya. Pangit mo yan siya. So, meron akong, saan isang, sino bang isang, meron kasi akong ipakilala, kilala naman yung mga senador, nandyan naman niya lahat. Ang konsihal na lang, pati si Bebot, takbo ka po. Takbo ka. Mas lalo kang tatanda. Lalo kang tatanda pag wala ka sa pangako. Mag-contribute ako, kunti lang. Mga 30 million saks, okay na yan? Pati itong si Martin Delgra. Ang tatay nito, piskal. Mahusay na piskal. And he took after his father. Ay, siya yung abogado ko. Oh, sorry. So, ano pa bang, baski, anong klaseng chismis na lang ang, gusto ninyo ng chismis? Yes, sige, Tatay Diggs, chismis. Gusto niyo ng chismis? Chismis! Maraming chismosa dito. Wa, si Kuan diha. Ay, marami rin. Mas nga pala. Dito na ta sa kuan, marami talatang yun ay palihog ron ay kuan. Ayun na nga mga kababayan, ha? Dito na ako nagtatapos ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat ho mga kababayan. Ako, napakarami pa ho natin pag-uusapan sa mga susunod na video. Kung di nyo pa napanood itong video na ito, click nyo lang. Maraming salamat ho. Dito kay Aimee at dito kay, wala na ho yan. Wala na yan. Wasak na ho ang political career ng mga yan. Mga manggagamit at mga balingbing.